Sige, may mahalaga akong sasabihin. Sa ngayon, patuloy at bumibilis ang paglawak ng universo. Sa loob ng 25 taon, inakala ng mga pisiko na patuloy lang bibilis at lalawak ang universo magpakailanman. Hanggang maubos mga bituin, maglaho ang mga itim na butas, at matira na lang ay malamig, walang laman, at wala na. Ito ang tinatawag na heat death ng universo. Noong isang taon, minapa ng teleskopyo sa Arizona ang 14 na milyong galaksya at nakadiskubre na isang di inaasahang bagay. Mukhang humihina ang puwersang humihila sa universo. Kapag tuluyang nawala ito, mananaig ang grabidad. Ihinto ang paglawak ng universo. Babaliktad at guguho pabalik sa sarili nito. Dudurugin ang bawat galaksya, bawat bituin, bawat atomo sa iyong katawan sa isang espasyong mas maliit pa sa isang proton. Ang Big Crunch. Pero may isang bagay na nagpuyat sa akin habang nagsasaliksik para sa bidyong ito. Sabi ng ilang pisiko, hindi doon nagtatapos ang kwento. Akala nila magsisimula ang isang bagong Big Bang. Isang unibersong isinilang mula sa pagkawasak ng atin. Ang Big Bounce. Kaya sa bidyong ito, maglalakbay tayo hanggang sa katapusan ng panahon para makita kung paanong pagkamatay ng ating universo ay maaring magbunga ng panibagong pagsilang ang isa pa. 13.8 bilyong taon nang nakalipas, ang lahat ng bagay sa ating universo ay mas malapit sa isa't isa. At ang ibig kong sabihin, lahat ng bagay. Hindi lang mga galaksya at bituin, pati ang espasyong kinalalagyan nila ay dating siksik. At pagkatapos, ay lumawak ang universo. Mula sa laki ng marmol, lumaki ito hanggang sa sukat na nakikitang universo sa mas mababa pa sa 1 trilyon ng 1 trilyon ng 1 segundo. Ang klasikong ideya ng Big Bang Singularity ay naging popular ng matagal na panahon. Pero kamakailan lang ay nagsimulang pabura ng mga siyentipiko ang isang alternatibong teorya, cosmic inflation. Meron akong isang buong video tungkol dito na dapat mong panoorin pagkatapos nito. Sa ngayon, tandaan mo lang na dating siksik ang universo at sa di pa natin alam na dahilan, ito'y lumawak at naging napakalaki gaya ng nakikita natin ngayon. Noong maagang, 1,900 sa diskubre ng mga pisiko na lumalawak ang universo, kaya naisip nila agad ang maaring mangyari sa hinaharap. Bilyon-bilyong tao nang lilipas para tuklasin kung paano magtatapos ang universo. At isang ideyang namayani dahil sa simple nitong lohika. Kung sapat ang dami ng bagay sa kalawakan, mananaig ang grabidad. Habang lumalawak ang universo, babagal ito sa pag-iral ng grabidad. Isang araw, titigil ito at babalik. Parang paghagis ng bola pataas, mabilis tataas, tapos babagsak din pabalik sa lupa dahil sa grabidad. Sa totoo lang, pwedeng gawin ng universo ang halos kaparehong bagay. Lumalawak at buguhurin pabalik sa sarili. Ito ang Big Crunch na matagal ng pangunahing teorya ng pagtatapos ng universo. Pero gaya ng nabanggit ko, may ilang pisiko na mas pinalawak pa ang ideyang ito. Nagtanong sila, paano kung hindi lang guguho ang universo kundi tatalbog din? Nakakamangha ang ideyang ito. Lumalaki ang universo, ngunit balang araw, hiilahin ito ng grabidad, pabalik sa Big Crunch. Sa halip na tuluyang maglaho, magsisimula ng bagong Big Bang ang matinding kondisyon sa ilalim. Isang bagong universo ang ipinanganak mula sa abo ng luma. At kung nangyari na yun minsan, bakit hindi pa ulit-ulit mangyari? May mga pisikong naniniwala ang universo ay paulit-ulit na lumalawak, guguho, tatalbog, at muling lalawak magpakailanman. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung anong itsura ng Big Crunch step by step at ipapakita ko ang mangyayari sa pinakailalim kapag tinangkang tumalbog ng universo. Pero una may problema. Dahil noong 1970, walo pareho sa mga ideyang ito ay halos tuluyang na basura. Dalawang magkaribal na grupo ng nag-aaral ng malalayong supernova ang may hindi inaasahang natuklasan. Ang paglawak ng universo ay hindi bumabagal. Bagkus ito ay bumibilis pa. May nagtutulak sa kosmos na bumilis ang paghiwa-hiwalay. Pero walang nakakaalam kung ano ito. Tinawag nila itong madilim na enerhiya na bumubuo ng halos 68% ng lahat ng umiral. Malino na ito ay nakakasira para sa Big Crunch. Kung lalong bumibilis ang paglawak, never mananalo ang grabidad. Yung bola na inihagis mo pataas, hindi lang basta patuloy na tumataas. Parang may nakakabit na rocket dito na nagpapalipad dito papunta sa kalawakan. Hindi na ito babalik pababa. Kung hindi magkukrunch ang universo, sigurado hindi rin ito tatalbog. Walang crunch, walang bounce,
Walang bagong Big Bang. Parehong ideya ay patay na. Patuloy na lalawak ang universo magpakailanman. Mawawala ang liwanag ng mga bituin at maglalaho rin ang mga itim na butas sa napakahabang panahon. Sa huli, matitira na lang ay malamig at walang laman na kawalan. Iyan ang heat death ng universo. Sa madaling salita, wala nang kahit ano magpakailanman. 25 taon itong naging sagot. Wala nang usapan. Dito nagsisimula ang tunay na kasiyahan. Noong 2025, inilabas ng Dark Energy Spectroscopic Instrument, isang malaking teleskopyo sa Arizona, ang datos na ikinagulat ng mundo ng kosmolohiya. Ibinuo ng Dark Energy Spectroscopic Instrument ang pinakamalaking 3D na mapa ng universo sa kasaysayan gamit ang datos mula sa mahigit 14 na milyong galaksya at quasar. Gamit ang mapang ito, sinukat nila ang Bose scale na susi sa tuklas na ito. Kaya manatili ka. Sa unang 380,000 taon ng universo, walang bakanteng espasyo. Isang malaking sabaw ng plasmang lahat. At gumuguhit dito ang mga alon ng tunog, tulad ng paggalaw ng tunog sa hangin. Gumagana pa rin ang grabidad. Ang mas mabibigat na bahagi ay magsasama at susubukang gumuho dahil dito. Ngunit ang puwersang ito ay agad sinasalungat ng presyon ng radyasyon na siyang nagtutulak sa sabaw. Dito nagmumula ang mga alon ng tunog. Nang tuluyang lumamig ang universo para payagan ang pagbuo ng mga unang atomo, ang plasma ay naging isang napakalaking ulap ng gas at ang mga alon ng tunog na yon ay parang na-freeze sa kanilang kinalalagyan. Hindi na sila makakabiyahe sa sabaw. Parang naghulugan ng bato sa lawa. Nakita mong kumalat ang mga alon, pero biglang nagyelo ang lawa. Dito na nagiging kakaiba ang lahat. Ang mga pattern na ito ay tumutugma kung saan nabubuo ang mga galaksya, sa gitna at sa tuktok ng mga alon ng tunog. Dahil alam natin ang laki ng mga alon nang nagyelo sila, sa pagmamapa ng kasalukuyang lokasyon ng mga galaksya, nasusukat natin kung gaano lumawak ang universo mula noon. Dahil sa oras ng paglalakbay ng liwanag, ang pagtingin sa malayo ay parang pagsilip sa mas malayong nakaraan. Tinukoy ng Dark Energy Spectroscopic Instrument ang mga galaksya sa loob ng 11 bilyong taon ng kasaysayan ng kosmos. Nang sukatin nila ang paglawak ng universo sa iba't ibang panahon, nagulat sila sa resulta. Ipinapakita ng datos na ang dark energy ay hindi pala constant gaya ng dati nating akala. Mukhang mas malakas ito noon at unti-unti itong humihina ngayon. Pero kailangan kong mag-ingat dito. Sa agam, may tinatawag na 5 sigma detection. Ito ang paraan ng mga pisiko para masukat kung gaano sila kasigurado na ang isang obserbasyon ay hindi lang basta nagkataon. Ang 5 sigma ay ibig sabihin, may isa sa 3.5 milyong tsansa lang na aksidente ang obserbasyon. Ito ang gold standard. Kapag lumampas ang resulta sa linyang iyon, nagiging tuklas na ito. Depende sa pagsusuri ng Dark Energy Spectroscopic Instrument data, ang natuklasan ngayon ay nasa pagitan ng 2.8 at 4.2 sigma, kaya malapit na talaga ito. Kung totoo ito, magbabago lahat sa pagtatapos ng universo. Nasa usapan muli ang Big Crunch at Big Bounce. Gagawa ako ng mas detalyadong video tungkol sa Dark Energy Spectroscopic Instrument na tuklas at Dark Energy. Kaya mag-subscribe ka. Ngayon, punta na tayo sa masayang bahagi. Ano ang itsura kung gravity ang manalo? Lakaran natin ito mula unang palatandaan hanggang huling sandali. Sa simula, wala tayong mapapansin kahit ano. Kahit biglang maging zero ang dark energy bukas, aabutin pa ng bilyon-bilyong taon bago maging halata ang mga epekto nito. Patuloy pa ring lalawak ang universo, pero mas mabagal kada siglo. Sa huli, pagkalipas ng bilyon-bilyong taon, titigil din ang paglawak nito. Kung may cosmic speedometer ka, makikita mong nasa zero ang karayom. Parang tumigil sa paghinga ang universo at dahan-dahan na itong lumiit. Ang pagliit ay parang paglawak, pero parang pabaliktad at mabagal ang kilos. Ang mga distansya sa pagitan ng mga kumpol ng galaxy ay unti-unting lumiit ng sobrang dahan-dahan na walang makakapansin dito sa loob ng universo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ito ang kaibahan ng pagliit at paglawak. Ang paglawak ay nagpapalayo at nagpapalamig ng mga bagay. Nagbibigay espasyo sa universo para makahinga. Ang pagliit ay kabaligtaran nito. Hinahatak ng grabidad ang lahat ng bagay papalapit sa isa't isa. Kaya umiinit ang universo. At mga dating lumalayo sa ating galaksya ay nagba-blue shift na ngayon. Kaya ang kanilang liwanag ay naipon imbes na nahahatak. Ang cosmic microwave background, sinaunang liwanag mula sa Big Bang na nasa 2.7 Kelvin o bahagyang taas sa absolute zero, ay nagsisimulang uminit. Mas madalas na magbanggaan at magsanib ang mga galaksya na nagdudulot ng maliwanag na asul na liwanag
dahil sa pagsilang ng bagong bituin at planeta. Pero dahil sa dami ng supernova, nalilinis at nagiging sterile ang mga ibabaw nila. Dito na hindi na posibleng mabuo ang bagong buhay sa universo. Habang gumuho ang universo, lalong umiinit ang CMB. 3 degree, 10, 20. Pero hindi ito nag-iisa. Naipon din ang liwanag ng mga bituin at kumikislap na itim na butas. Habang gumuho ang universo, ang sapot ng mga bituin at itim na butas sa kalawakan ay umiinit ng mas mabilis kaysa cosmic microwave background. Lahat ng kanilang liwanag mula sa huling ilang bilyong taon ay unti-unting pinagdikit-dikit ng mas malapit at mas malapit pa, hanggang sa magsimulang maging magulo ang lahat. Ang radyasyong ito ay magsisindi sa mga ibabaw ng mga bituin bago pa man sila magsalpukan sa isa't isa. Bawat planeta sa bawat kalawakan ay nagiging sunog at walang buhay na bato. Ang tanging ligtas na lugar para sa sangkatauhan ay ang espasyo sa pagitan ng kalawakan. Habang bumibilis ang pag-urong, tumitindi rin ang init. Hindi mapipigilan ang prosesong ito. Ang grabidad na humihila ng mga bagay na mas malapit ay nagpapalakas ng grabidad na humihila ng mga bagay na mas malapit at mas mabilis. Uminit ang cosmic microwave background lampas sa microwave spectrum papunta sa infrared, tapos sa nakikitang liwanag, tapos ultraviolet. Ang buong kalangitan ay nagiging pader ng radyasyon. Wala ng gabi. Kahit saan ka tumingin, ay liwanag at init na lalang umiilaw at umiinit bawat sandali. Sa puntong ito, ang temperatura ng kalawakan mismo ay lumalagpas na sa temperatura ng ibabaw ng mga bituin. Hindi na kayang ilabas ng mga bituin ang kanilang init dahil mas mainit na ang paligid nilang kalawakan kaysa sa kanila. Lumulobo, nababasag, at natutunaw sila sa plasma. Ang mga galaksya na bilyon-bilyong taon bago mabuo ay nagsisiksikan at nadudurog sa kosmikong salpukan. Ang bawat solar system ay winawasak. Matagal nang nawasak ang mga planeta. Pagkatapos, pati mga atomo ay nababasag at ang temperatura ay lumalagpas sa bilyon-bilyong degree. Tinatanggal ang mga electron sa nukleo na nababasag naman sa proton at neutron. Pagkatapos, nagiging quarks at gluons ang mga ito. Ang universo ay nagiging maliit na bola ng quark-gluon plasma. Ang sinaunang sabaw na umiral ilang mikrosegundo matapos ang malaking pagsabog. Lahat ay lalong umiinit, siksik at matindi kada sandali. Sa mga huling sandaling ito, ang universo ay gumuho ng mas mabilis pa sa liwanag. Ang espasyo mismo ay lumiit. Ang densidad at temperatura ay papalapit na sa kawalang hanggan. Kung susundin lang ang mga equation ni Einstein, magtatapos ito sa singularidad, isang puntong walang hanggang densidad na humihinto pati oras. Karamihan sa mga pisiko ngayon ay hindi naniniwalang mangyayari yon. Naranasan natin ang parehong issue sa Big Bang at napagkasunduan na hindi totoong pisika ang singularidad. Iyan ang nangyayari kapag pinilit ang equations lampas sa limitasyon nila. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng crunch? Sa ganong taas ng densidad, kulang na ang mga equation ni Einstein. Kailangan mo ng quantum mechanics at ang pinaka-develop na teora, ang loop quantum cosmology, ay nagpre-predict ng pambihirang bagay. Sa normal na densidad, ang grabidad ay humihila ng mga bagay papalapit na nadudulot ng crunch. Pero sa isang napakataas na densidad na tinatawag na Planck density, ang mga quantum effects sa mismong geometry ng espasyo ay lumilikha ng isang malakas na puwersang nagtutulak na lubos na nagpapahina sa grabidad. Para malaman mo kung gaano kakapal ito, kunin ang pinakamabigat na itim na butas na natagpuan, tonelada 618, na 66 na bilyong beses mas mabigat kaysa araw natin. Ngayon, ipuning mo lahat yon sa bulang 5,000 beses mas maliit sa proton. Yan ang Planck density. Parang may trampolin ang universo. Pwede kang bumagsak papunta sa lupa ng mas mabilis at mas mabilis pa. Pero sa pinakailalim, imbes na tumama ka sa sahig, tatalbog ka. Napapalitan ng singularity ng Big Bounce, isang kwantong na tulay sa pagitan ng lumang universo at bagong universo. Lahat ng naipong enerhiya mula sa pagguho ay nagiging hilaw na materyales para sa bagong universo. Sa isang kisap mata, sumabog palabas ang napakasiksik na estado, isang panibagong Big Bang. Dumadaan na iyon ang universo sa parehong mga yugto na dinaanan ng atin. Napakainit na plasma ang pumuno sa kalawakan. Sa daan-daang libong taon, lumamig ito, nabuo ang mga atomo, nakalaya ang liwanag, at hinubog ng grabidad ang materya para maging bituin, galaksya, at posibleng mga planeta. Pero heto ang kamanghamanghang bahagi.
Malamang na ang unibersong ito ay hindi talaga magiging katulad ng sa atin. Ang mga quantum fluctuation na nagiging binhi ng mga galaksya ay random, kaya iba ang mapa ng bagong kosmos. Iba't ibang galaksya, solar system, at lahat ng bagay. Sa ilang modelo, pati mga fundamental na konstante ng pisika tulad ng lakas ng grabidad, bigat ng elektron, at bilis ng liwanag ay nagbabago tuwing may bounce. Maaring mapunta ka sa isang universo kung saan hindi kayang mabuo ang mga bituin, o sa isa kung saan ang chemistry ay gumagana sa parang hindi natin kayang maisip. Bawat bounce ay isang panibagong pag-ikot ng kosmikong dice. Ito ang nagdadala sa pinakamalalim na tanong. Nangyari na ba ito dati? Kung kayang mag-bounce ng universo, bakit hindi ito tuloy-tuloy? Ang mga pisiko gaya ni Paul Steinhardt sa Princeton ay dekada nang bumubuo ng paikot na modelong nagpapakita ng unibersong paulit-ulit na lumalawak at umuunti. Bawat Big Crunch ay nagiging bagong Big Bang paulit-ulit. Sa pananaw na ito, ang universo natin ay isang kabanata lang sa aklat na walang simula o wakas. Maharing iniisip mo, parang imposible ito. Pero pwede ba talagang subukan? Sinusubukan nating mag-science dito. At ang sagot ay oo, nakakagulat man. Ang cyclic model ay may matapang na hula. Ang primordial gravitational waves ay dapat halos hindi matukoy. Ang misyon ng Japan na LITE-BIRD ay maghahanap ng eksaktong signal na ito. Kapag nakakita sila ng malalakas na gravitational waves, patay na ang cyclic model. Kung wala silang makita, ebidensya yon na pabor dito. Patuloy din ang gongolekta ng datos ang Dark Energy Spectroscopic Instrument na yon. Magsisimula na ring sukatin ng Euclid ng European Space Agency at Vera Rubin Observatory ang dark energy mula sa magkaibang pananaw. Sa susunod na mga taon, malalaman natin kung nagbabago talaga ang dark energy. Kung oo, posibleng maging realidad ang Big Crunch mula sa thought experiment. At mas nakakabaliw, kung totoo ang quantum gravity, hindi pa doon natatapos ang lahat. Tatalon muli ang universo. Bagong espasyo, panahon, galaksya, bituin, at posibleng pisika. Bawat talon ay bagong pag-ikot ng kosmikong dice. Baka hindi tayo nabubuhay sa isang universo, kundi sa tibok na isang bagay na walang simula't wakas. Nanggungulekta na ng datos sa mga instrumentong magpapatunay nito.